Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayong bumabalik sa Banal na Misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Marami tayong gustong malaman sa ating buhay. Bilang magulang, gusto mong malaman kung papasa ba, makakatapos ba ang iyong anak. Pero mga iba, gustong malaman kung sila ba ay magtatagumpay sa buhay, kung mababayaran ba nila ang kanilang mga utang. Meron mga iba na may sakit, gustong malaman kung sila ba ay gagaling sa kanilang karamdaman. Merong ibang mga misis, gusto nilang malaman kung niloloko ba sila ng kanilang mga asawa. Marami sa atin, mga Pilipino, gustong malaman sino ba sa mga politiko, ang mga korap at magnanakaw. Pero ang tanong, mga kapatid, kapag nalaman mo ba ang sagot sa iyong mga katanungan, nabibigyan ka ba ng kapayapaan? Isa lang sagot ang makakapagbigay sa atin ng panibagong tuwa, panibagong buhay. At yan ang sagot kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Araw-araw, naway siyang una nating hanapin. Dahil pag nakilala natin siya, mas mamahalin natin siya. At kapag minamahal natin ng Diyos, diyan tayo nakakatanggap ng panibagong lakas. Sa napakaraming beses na kung saan inuna nating hanapin ang mga bagay dito sa mundo na lumilipas sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin siyang hanapin at kilalanin. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makitang minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit,
Amang makapangyarihan, Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, ginawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa namang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumubli may kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon?
O sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kaniya at sa pamamagitan niya at sa Kaniya ang lahat ng bagay, sa Kaniya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi na kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tinanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito, hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, o hindi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pwede po ba pakigreet nyo yung mga katabi nyo? God is good. Sabihan niyo po, sobra-sobra. Kumusta po kayo? Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, sigurado po ako na marami sa atin ay may tanong sa buhay. Pero alam niyo po, merong mga tanong na minsan hindi na kailangan itanong. Halimbawa, narinig mo yung barker doon sa bus. Kubaw, 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 kubaw. Tapos meron pang lalapit magtatanong, Kuya, papuntang Kubaw? Baka sagutin ka ng barker, ay hindi, Davao. Ay wow, di ba? Kanina pa sinisigaw, narinig mo na nga, Kubaw. Tapos magtatanong ka pa. O kaya, kapag nasa restaurant ka, may nakita kang naka-uniforme, may daladalang tray, kumukuha ng order. Meron pa ring tao magtatanong, excuse me, waiter ka ba? Baka sagutin ka, ay hindi po, security guard ako, nagkataon lang meron akong dalang spaghetti. O kaya, isang teacher, sinabihan, inutos ang kanyang mga pupils. Class, get one piece of paper. Sigurado, meron pa rin mga bata magtatanong, Ma'am, one piece of paper po. Kaya nga, nagagalit, nakukonsumi ang mga guro, hindi po ba? Sumasagot, ay hindi, kumuha kayo ng isang rim, gagawa tayo ng nobela. Merong mga tanong na hindi na dapat tinatanong. Hindi po ba? Kasi sinabi na, binanggit na, pinakita na, obvious na. Pero meron namang mga tanong din na kailangan nating itanong para tayo ay makasiguro. Amen? Nung minsan po, inanyayahan akong mag-bless
ng isang bangko. Ako po yung nagmamaneho sa sasakyan. Ito pong sakristang ko, kita nyo naman yung palaging nagsiserve sa akin dito sa misa. Daig pa ako, siya agad nakasuot na ng sutana, nakatabi dito sa aking gilid. Pagka-park po namin, agad siyang bumaba itong aking sakristan. Aba, nakita ko, pinagkaguluhan ng mga tao. Nagmano sila sa kanya. Tapos nagtanong, kayo po ba si Father Joel? Buti na lang po, honest siya. Sinabi niya, ay hindi po. Ayaw po si Father. Sabay turo sa akin. Sabi ko, ang layo naman ang itsura ko sa kanya. At saka alam ko naman mas gwapo ko sa kanya. Hindi po ba? No? Pero bakit may nagtanong? Kasi gusto lang nilang makasigurado. Amen? Yan ang nakakapagtaka sa ating ebanghelyo. Nagtanong ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. At tanong-tanong ni Jesus, who do people say the Son of Man is? Sino raw ako ayon sa mga tao? At sumagot sila, some says John the Baptist, others says Elijah, still others Jeremiah, or one of the prophets. Yan ang tingin ng mga tao tungkol kay Jesus. Pero pagkatapos, biglang naging personal ang tanong ni Jesus. Ano nang naging tanong niya? But who do you say I am? Ito po ang nakakapagtaka. Bakit pa nagtanong si Jesus sa kanila? Hindi ba Diyos siya? Hindi ba alam niyang iniisip ng mga alagad? Hindi ba alam din niya kung anong sasabihin ni San Pedro? Of course, alam niya. Kaya nga, nakakapagtaka. Bakit nagtanong pa si Jesus? Pero unawain niyo po, mga kapatid, hindi nagtanong si Jesus dahil kailangan niya ng impormasyon. Nagtanong ang ating Panginoong Jesucristo dahil kailangan ng mga alagad ng revelation. Jesus was not asking because he did not know the answer. Jesus was asking because he wanted the disciples to discover the truth. Parang isipin niyo po, isang mahusay na teacher. Minsan, di ba, ang guro, alam naman niya yung sagot. Pero bakit nagtatanong pa rin siya sa kanyang mga estudyante? Nagtatanong ang guro hindi dahil hindi alam ng teacher. Hindi po ba? Nagtatanong ang guro sa kanyang mga estudyante para matuto silang mag-isip, para malaman nila ang kasagutan. Amen? At ganyan din po ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi niya kinailangan malaman kung sino siya. Alam na ni Jesus kung sino siya. Ang mga alagad ang may kailangan malaman sa katotohanan tungkol sa pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus. At dito po natin makikita tatlong napakagandang aral mula sa ating ebanghelyo, paalaala sa atin. Unang-una, hindi sapat na alam mo kung anong sinasabi ng ibang tao tungkol kay Jesus. Ang unang tanong ni Jesus, who do people say that I am? At marami po silang sagot. John the Baptist, Elijah, Jeremiah, one of the prophets. Magaganda po ang mga sagot na ito. Pero lahat ng sagot nila ay kulang. At hanggang ngayon, maraming sagot ang mundo tungkol kay Jesus. May nagsasabi po, Jesus was a great teacher. Tama po. But he is more than a teacher. May nagsasabi po that Jesus was a prophet. Yan pong paniniwala ng mga kapatid nating mga Muslim. Tama po. But he is more than a prophet. May nagsasabi din po na Jesus teaches us to be good. Tama rin po. But Christianity is more than simply becoming nice people. May nagsasabi din po that Jesus is there when I need help. Tama po. But Jesus is not merely an emergency hotline. Tandaan niyo po mga kapatid, ang Panginoon ay hindi lang fire extinguisher na hinahanap mo pag nasusunog ng buhay mo. Hindi rin po parang spare tire ang Panginoon na kukunin mo pag flat na ang buhay mo. Hindi rin parang ATM machine ang Panginoon. Lalapitan mo kapag wala ka ng pera, kapag meron kang pangangailangan. Jesus is Lord. Jesus is Savior. Jesus is the Christ. Jesus is the Son of the living God. Kaya nga,
Pagkatapos po, tinanong ni Jesus, ano ang sabi ng ibang tao? Tinanong naman niya sa kanila, but who do you say that I am? Mga kapatid, darating ang panahon sa buhay natin. Hindi na magiging sapat ang pananampalataya na galing natin sa ibang tao. Hindi na sapat na sabihin mo, Katoliko ang iyong nanay. Hindi magiging sapat sa iyo na religious ang asawa mo. Hindi na magiging sapat na palasimba ang pamilya niyo. Hindi magiging sapat din na, sabi ni Father kasi sa homily, darating ang panahon na ikaw mismo haharap ka sa krus mo. Amen? Darating ang panahon na ikaw mismo ang magkakasakit. Ikaw mismo ang masasaktan. Ikaw mismo ang kawawalan. Ikaw mismo ang maghihintay ng sagot sa iyong mga panalangin. At kapag dumating na ang mga oras ng pagsubok na ito, hindi sapat ang pananampalataya ng ibang tao para lumakas ka. Kung gusto mong lumakas, kailangan may sarili kang paniniwala, pananampalataya kung sino si Jesus. Ang sarili mong pananampalataya, siyang magbibigay sa iyo ng sigla. Amen? Kaya huwag kang magdepende sa sabi ng ibang tao tungkol kay Jesus. Ikaw mismo, hanapin mo siya. Ikaw mismo, kilalanin mo siya. Ikaw mismo, sana maranasan mo siya para mapalakas kanya. Amen? Pero pangalawang aral po, marami po sa atin ang maraming alam tungkol kay Jesus. Pero pwedeng hindi mo pa rin siya kakilala. Napakalaki pong pagkakaiba nito. There is a big difference between knowing about Jesus and knowing Jesus. Halimbawa po, alam ko po marami po sa inyo ang may alam tungkol sa buhay ng mga artista. Hindi po ba? Alam niyo yung mga pangalan nila, alam niyo kung saan sila nakatira, alam niyo kung sinong asawa nila, alam niyo kung sino mga anak nila, alam niyo yung mga show nila. Minsan, pati yung mga bago nilang girlfriend at boyfriend, alam niyo din, hindi po ba? Pero, tanong ko po ito sa inyo, kapag kumatok kayo sa bahay ng mga artista, gusto niyong pumasok, gusto niyong makipagkwentuhan, papayagan po ba kayo na makapasok sa bahay nila? Yes or no? No. Baka patawag pa nga ang security guard. Baka itaboy kayo, paalisin kayo. Hindi po ba? Bakit hindi ka papapasukin dun sa bahay ng artista? Alam mo naman siya idol mo siya alam mo lahat ang tungkol sa kanya Hindi po ba? Kasi ang problema, maaaring alam mo ang artista, pero hindi kanya kakilala. Amen? Understand that information is not relationship. You can know many things about someone without actually knowing the true person. At posible din po ito kay Jesus. Pwedeng alam mo ang 10 Commandments, pwedeng kabisado mong rosaryo, pwedeng memorize mo ng novena, pwedeng alam mo, kabisado mo mga Bible verse, pwedeng ikaw ay nagsisimba bawat linggo. Pero pwedeng posible din na hindi mo masagot yung tanong, sino ba si Jesus sa buhay mo? Mga kapatid, unawain niyo po, hindi dahil alam mo si Jesus na automatically may relasyon ka na sa Kanya. Dahil ang tunay na pagkikilala kay Jesus ang hindi lang po nakikita sa bukang bibig natin. Ang tunay na pagkilala kay Jesus ay nakikita sa paraan ng ating pamumuhay. Tandaan niyo po ito, being church is not the same as being converted. Marami po sa atin palasimba, pero hindi naman nagbabagong ugali nila. Hindi po ba? At magbabago lang ang buhay mo. Magiging mas mabuting pag-uugali mo kung kakilala mo si Jesus. Kung may relasyon ka sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga po ang tanong, kapag may problema ka, si Jesus ba ang una mong nilalapitan? Kapag kailangan mong gumawa ng malaking desisyon, tinatanong mo ba yan kay Jesus? Kapag galit ka, nanggigigil ka, naalala mo ba yung paraan na tinuro ni Jesus na magpatawad ka? Kapag may pera ka, naalala mo ba yung mga mahihirap, kamukha ni Jesus? Kapag merong taong nakasakit sa iyo, sinusunod mo bang habilin ni Jesus na ipagdasal mo ang mga kaaway mo?
Mga kapatid, ang pagkakakilala mo kay Jesus ay nakikita sa iyong pamumuhay. Remember that. Your life reveals your real answer to the question, who is Jesus for you? Kaya kapag sinabi mo, Jesus is Lord, pero naghahari-harian ka, napakayabang mo, talaga ba na Lord mo si Jesus? Kapag sinasabi mo na, Jesus is my treasure, pero para sa iyo, ang perang pinakamahalaga, talaga ba? Kayamanan mo si Jesus? Kapag sinasabi mo, Jesus is the bread of life, pero hindi ka naman excited na magsimba, masabik ka na mag-eat all you can, talaga ba? Tinapay ba ng buhay mo si Jesus? Kapag sinasabi mo na, Jesus is the Prince of Peace, pero inaaway mo lahat ng mga tao, pero palagi kang nag-aalala, talaga ba? Kapayapaan mo ba si Jesus? Kaya nga, ang tanong tungkol kay Jesus ay hindi lang dapat sagutin ng ating mga bibig. Ang tanong tungkol kay Jesus ay dapat sagutin natin sa pamagitan ng ating pamumuhay. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan. Kapag nakilala mo kung sino si Jesus, sana makilala mo kung sino ka talaga. Your belief in Jesus will shape who you are. Sinabi po ni Simon Pedro sa Ebanghelyo kay Jesus, "You are the Christ, the Son of the living God." At pagkatapos po sinabi ni San Pedro kung sino si Jesus, pansinin niyo po, ano naman ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanya? "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Napakaganda po nun. Sinabi ni Pedro kung sino si Jesus, at pagkatapos si Jesus naman, sinabi niya kung sino si San Pedro. Parang sinasabi ng Panginoon, ngayon, kakilala mo na kung sino ako, ipapakita ko naman sa iyo kung sino ka. Mga kapatid, napakaraming tao ngayon nalilito at napakarami nilang tanong sa Diyos. Sino ba ako talaga? Ano bang purpose ko sa buhay? Ano bang silbi ng buhay ko? Paano ko magiging masaya? Ano bang mission ko? Ano bang calling ko? Saan ba ako patungo? At minsan, hinahanap natin ang mga sagot sa mga tanong na ito sa ating trabaho. Iniisip ng ilan, kapag naging successful na ako, makikilala na ako ng iba. Ang ilan naman, hinahanap po ang sagot sa pera. Sinasabi na, kapag yumaman na ako, magiging somebody na ako. Hinahanap ng marami ang sagot sa social media. Naniniwala na kapag marami na silang followers, views, likes, magiging importante na sila. Pero ang problema, ito po, kapag dito mo kinukuha sa mga bagay na ito ang identity mo, anong mangyayari sa'yo pag nawala sila? Ang tanong, kung ang identity mo ay nasa trabaho mo, kapag nag-retire ka, sino ka? Kung nakikita mong identity mo sa pera, kapag nawalan ka ng pera, sino ka? Kapag nakikita mong identity mo sa kasikatan mo, sa popularity mo, kapag wala nang namamansin sa'yo, sino ka? Pero kapag ang identity mo nakaugat kay Kristo, kahit na mawala ang iyong mga titulo, anak ka pa rin ng Diyos. Amen? Kapag ikaw ay nakaugat kay Kristo, mawalan ka man ng pera, mahal ka pa rin ng Diyos. Kapag ikaw ay nakaugat kay Kristo, iwan ka man ng ibang tao, hindi ka iiwan ng Diyos. Kahit na bumagsak ka, meron pa ring Diyos na magbabangon sa iyo. Kaya tandaan niyo po, mga kapatid, the closer you come to knowing Jesus, the closer you come to discover your true self. Mga kapatid, marami pong mahalagang tanong sa ating buhay. Alam kong iba pag nagdarasal, tinatanong sa Diyos, Panginoon, ano kayang trabaho na kukunin ko? Panginoon, sinong pakakasalan ko? Panginoon, paano ko kikita ng pera? Panginoon, anong gagawin ko dito sa aking problema? Panginoon, anong gagawin ko para gumaling ako sa aking sakit? Mahalaga pong mga tanong yan. Kailangan talaga ng kasagutan. Pero wag nating kalimutan, merong pang mas malalim, mas mahalagang tanong na kailangan nating sagutin. Sino si Jesus para sa iyo? Dahil ang sagot mo sa tanong na yan, ang huhubog sa sagot mo sa marami pang tanong sa iyong buhay. Kaya kung si Jesus ang Panginoon mo, susundin mo siya kahit na mahirap.
Kung si Jesus ang tagapagligtas mo, lalapit ka sa Kanya kahit na wala kang ibang makapitan. Kung si Jesus ang mabuti mong pastol, magtitiwala ka sa Kanya kahit na dumaan ka sa mga panganib ng buhay. Kung si Jesus ang daan mo, alam mo na magkakaroon ng direksyon ang buhay mo dito sa mundo. At kung si Jesus ang katotohanan mo, hindi mo babaguhin ang tama para lang maging magaan ang buhay mo. Si Jesus ang buhay mo at mauunawaan mo. Hindi ang pera, tagumpay, popularity ang magbibigay sa iyo ng lakas. At tandaan mo, si Jesus ang muli mong pagkabuhay. Kaya nga, bakit matatakot ka pa sa hirap at kamatayan? Kaya ngayon pong linggo, baka pwedeng wag muna tayong magtanong, Lord, kailan mo sasagutin ang aking mga panalangin? Hinto muna tayong magtanong sa Kanya, Lord, kailan kaya matatapos ang aking mga problema? Pause muna po sa pagtatanong natin sa Kanya, Lord, kailan mo ibibigay ang aking hinihingi? Baka inaanyayahan tayo ng Diyos, ang ating Panginoon. Sagutin mo muna ang pinakamahalagang tanong, sino ba ako para sa iyo? Sino si Jesus para sa iyo? Who do you say Jesus is? At sana hindi lamang po bibig ang sumagot. Sana ang ating panalangin ang ating mga sagot. Sana ang ating paglilingkod ang ating sagot. At sana ang ating katapatan ang ating maging sagot. Kamukha po sana ni San Pedro, buong puso nating ipahayag at masabi sa Kanya, You are the Christ, the Son of the living God. At kapag sinabi natin ito, baka marinig natin mula sa ating Panginoon, ngayong alam mo na ako, huwag kang matakot kung sino ka. Hindi ikaw ang pagkakamali mo. Hindi ikaw ang kabiguan. Hindi ikaw ang problema mo. At lalong-lalo na, hindi ikaw ang sinasabi ng ibang tao. Ang totoong ikaw ay minamahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Kristo. At hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya at isabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan, paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Ama na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay pinapakilala si Jesus bilang kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala tayong manalangin, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Papa, mga obispo, pari at lahat ng binyagan, naway tulad ni San Pedro, buong tapang nating ipahayag si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at manatiling matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, naway hindi lamang natin kilalanin si Jesus, kundi pagsikapan nating palalimin ang personal na pakikipagtagpo natin sa Kanya na nagpapabago ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdududa at
naghahanap ng katotohanan, naway manatili silang may pag-asa, matatag sa kanilang paghahanap ng kahulugan ng buhay, at di nawawalan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Ama, huwag mong ilihim ang iyong muka sa amin. Naghahanap sa iyo, patatagin mo ang aming pananampalataya upang makilala ka namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong pagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumutubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihahain sa krus. Ang sa krus, pinakoy, buhay laging bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Inasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Nginoong Hesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hinanyayaan ko po kayo na lumuhod para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid natin pinagdarasal para sa kanilang mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan na lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Banal na mukha ni Jesus. kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po kami nagpapasalamat sa ating mga walang sawang sumusubaybay sa ating mga online mass. Ngayon, nagpa-participate sa ating online mass, ating mga followers, at ganyan din po sa ating mga bisita na physically nakasama natin sa ating banal na misa ngayong araw. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po sa inyong pagdalo, sa inyong pagdating dito sa ating parokya. Ang kapatid, tandaan niyo po ang pinakamahalagang tanong. Hindi yung tanong na anong magandang negosyo, paano ko kikita, bakit ba ako pinagpalit ng asawa ko, may cancer ba ako? Mahalaga din po ang mga tanong na yan. Pero ang pinakamahalagang tanong ay, sino si Jesus para sa iyo? Dahil pag nasagot mo yan, yan ang magbibigay sa iyo ng lakas. Pag sinagot ka ng asawa mo, kaya pinagpalit kita kasi nagsasawa na ako sa iyo. Sasaya ka ba? Di ba? Lalo kang iiyak. Lalo kang madidepress, lalo kang malulungkot, di ba? Binigyan ka naman ng sagot. Pero hindi nagbigay sa iyo ng kapayapaan yon. Di ba? Kung sinabi sa iyo ng doktor, oo, may cancer ka. 3 linggo na lang itatagal mo. Alam mo yung sagot. Pero bakit hindi payapa ang iyong puso? Kahit na alam mo ang sagot kung paano yumaman. Alam niyo bang pinakamabilis na paraan para yumaman? Gusto niyo po ng sagot? Simple lang. Magnakaw ka. Oh. Di ba? Sagot yun. Pero kung gagawin mo yun, ang tanong ko, magiging payapa ka ba? Magiging masaya ka? Masaya ka ba na meron kang ninakawan, pinerwish yung ibang tao? Hindi ka masaya. Hindi po ba? Merong mga sagot na kahit na alam na natin, hindi nagbibigay sa atin ng tuwa, ng kapayapaan, ng bagong lakas. Yung sagot lang sa tanong na, sino si Jesus para sa atin? Yan ang makakapagpalakas sa atin. Sagutin mo ang tanong na yan, sino si Jesus para sa iyo? Malalaman mo din kung sino ka. Malalaman mo din ano ang iyong magiging misyon dito sa mundo. Habang tumatanda po ako, ang natuklasan ko, si Jesus ay isang Panginoong nagbubusog. Nung pong kami naghihirap, kahit na marami kaming utang, ni minsan hindi po kami nagutom. Kaya nabuo sa akin ang paniniwalang yan. Meron tayong isang Diyos na nagbubusog. Kaya nga po ngayon na pari na ako, naging ugali ko na magpakain, magpabusog palagi. Kaya makikita niyo po na binabaha ang mga sakop natin, agad-agad nagbibigay tayo ng pagkain sa kanila. Dahil naranasan ko ang sagot, sinong Panginoon? Siyang Panginoon na ayaw niyang nagugutom ang kanyang mga binamahal. Ikaw, sino si Jesus para sa iyo? If you can describe Jesus using one word, ano po yun? Yan po ang iyong assignment. Sana matuklasan niyo. Yan ang panghawakan niyo. At diyan humugot kayo ng panibagong lakas at buhay. Sumayo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.